Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Magandang umaga po sa lahat. Welcome pong muli sa ating programa dito sa Tinapay Mula sa Langit. Ako po si Elder Nora of CRC Makati. Sa ating pong pagpatuloy sa ating pong pag-aaral, muli po nating pakinggan ang magandang balita from the Book of Numbers. Nakapupulutan po natin ng spiritual knowledge, wisdom, and it will also give us warning, instructions, and guide, and words of encouragement upang manatili tayong matuwid while we are waiting for the Lord's coming. Bago po natin basahin ang teksto, let us all pray. God of Father in Heaven, salamat po sa bagong umaga ito at sa biyaya ng buhay at kalakasan at muli kaming makarinig na iyong banal na salita na kahit na ito ay nasa lumang tipan, ito ay punong-puno ng aral na sa hanggang ngayong kapanahunan ay applicable sa aming mga buhay. Help us, Holy Spirit, to please guide us to understand the message and make our faith deeper and stronger and stay focused in your words and promises. In Jesus' name we pray. Amen. Ang title po natin for today is God's Response to Balaam mula sa Numbers chapter 22 verses 9 to 12. Let us all read from NIV. God came to Balaam and asked, "Who are these men with you?" Balaam said to God, "Balak, son of Zippor, king of Moab, sent me this message. A people that has come out of Egypt covers the face of the land. Now come and put a curse on them for me. Perhaps then I will be able to fight them and drive them away." But God said to Balaam, "Do not go with them. You must not put a curse to those people because they are blessed." Amen. Praise God for reading His words. Tulad ng ating nabasa, natakot si Haring Balak of Moab, threatened siya na masakop sila ng bayan ng Israel dahil nabalitaan niya na nasakop nito ang iba pang mga bayan mula nang makalabas ang Israelita sa pagkakaalipin sa Ehipto. Kaya ipinag-utos ng hari kay Balaam na sumpain ang Israel kapalit ng malaking gantimpala at nang sa gayon ay malupig niya ito at di masakop ang kanilang bayan. Bakit si Balaam ang pinatawag ni Haring Balak? Sino ba si Balaam? Si Balaam ay hindi isang Israelita at siya isang propeta at pinaniniwalaan na kung sino man ang isumpa niya ay tunay na magdurusa at kung sino man ang pinagpala niya ay tunay na pinagpapala. Anong ginawa ni Balaam nang dumating ang pinadalang mga hukbo ni Haring Balak? Una, tinanggap niya ang mga ito sa kanyang bahay at doon niya pinatulog habang naghihintay siya ng sagot mula sa Diyos. Pangalawa, sumangguni si Balaam sa Diyos kung ano ang kanyang gagawin. Dito pinakita sa atin na si Propetang Balaam ay maasikasa sa kanyang mga panauhin at meron siyang malalim na ugnayan sa Diyos dahil direkta niya itong nakakausap. At sa kanyang pagkipag-usap sa Diyos, ano ang sagot ng Diyos kay Balaam? What is God's response to Balaam? Sabi sa verse 12, "But God said to Balaam, do not go with them. You must not put curse on those people because they are blessed." So, sa Tagalog, hindi ka dapat sumama sa mga taong iyan. Huwag mong sumpain ang mga taong tinutukoy nila sapagkat pinagpala ko ang mga iyon. Praise God. Ang bayan ng Israel ay pinagpala ng Diyos. Bakit ba sila pinagpala ng Diyos? Ito ay nagsimula pa noon sa kanyang covenant kay Abraham. May plano ang Diyos sa bayan ng Israel. Hindi niya hahayang ito ay mapahamak tulad ng plano ni Haring Balak na sinabi niya sa verse 22 na gusto niya itong sumpain at lupigin. Sabi naman sa Genesis 12, 1-3, ito po yung pangako ng Diyos kay Abraham. "Get out of your country, from your family, and from your father's house, to a land that I will show you. I will make you a great nation. I will bless you and make your name great, and you shall be a blessing." So, ipagpapala ang nais ng Diyos sa bayan ng Israel. At nabanggit din yun sa Genesis chapter 17 verse 7, "I will establish my covenant as an everlasting covenant between me and you and your descendants after you for the generations to come, to be your God and the God of your descendants after you." So, ang covenant na po yun ay pang habang buhay, everlasting covenant. Wala
wala pong sino man ang maaring makapagpabago noon, kahit sa hanggang kapanahunan ngayon. So, may katuparan po ang pangako ng Diyos at iyon po ay hindi mababago. Sabi rin po sa Exodus 6:7-8, pangako ng Diyos na ililigtas at iahaw ng Israel sa pagkakaalipin sa Ehipto, at yun nga po ay naganap. Then nabanggit din po sa Deuteronomy chapter 28 verse 8, the Lord your God will bless you in the land He is giving you. Yun nga po yung Canaan or the promised land. So this promise of God to Abraham, also known as God's covenant, passed to his descendants, kay Isaac, kay Jacob, hanggang kay Joseph, till they reach Canaan or the promised land, kasama si Caleb and his descendants. So remember yung 12 spices. So si Joshua and Caleb lang po ang nakarating sa Canaan, at ang kanilang mga sumunod na henerasyon dahil sa pagiging obedient nila, and they trusted God. So God gives His promises and He has all the power to do that. No question about that, dahil alam naman natin ang Diyos ay all-knowing and all-powerful God. Amen? So, bakit naman inabot ng 40 years? Bakit ang daming namatay, naghirap, at nakaranas sila ng maraming pagdurusa bago sila nakarating sa lupang pangako? So, alam natin, marami silang reklamo, wala silang contentment, gumawa pa sila ng mga Diyos-Diyosan. So, hindi nila sinunod yung 10 commandments na binigay ng Diyos kay Moses. So, namuhay pa rin sila sa kasalanan sa kabila ng mga himalang ginawa ng Diyos sa kanila. And hindi sila nagtiwala sa salita ng Diyos. So, ang pangako ng Diyos ay makakamit lang ng taong sumusunod sa Kanya at nagtitiwala sa Kanya, at walang makakapigil dito. Amen? May mga bagay na nakapigil ng mga pagpapala mula sa Diyos, or the hindrances of blessings. Number 1 is yung faith natin. Dito nakasalala yung ating tiwala sa Diyos. So, dapat wag tayong magkaroon ng doubt. Yung kawalan ng tiwala sa Kanya. Kaya, dapat we need to read more His words sa Bible para malaman po natin kung ano yung mga promises ng Lord para sa atin. And then, number 2 is kasalanan, for being disobedient, living unrighteously, pagkakaroon ng stubborn heart and mind, yung self-righteousness. Okay? Then, what are the ways to be blessed by God? Actually, isa lang. Keep His commandment or obey His will. Yun nga sinabi ni Lord, diba? Yung huwag kayong sumamba sa Diyos-Diyosan. Pero matigas pa rin ang ulo ng mga Israelita. So, nabanggit din si Deuteronomy chapter 11 and chapter 28, obey and you will be blessed, and disobey you will be cursed. So, applicable pa rin po yan hanggang ngayon, ang mga pangako ng Diyos. Hindi lang po mula sa bayan, para sa bayan ng Israel. Ito rin po ay para sa atin. Ang sabi nga ay all nations, mga foreigners, tayo po iyon. Tayo ay mga hentil outside Israel. We are qualified to receive the promises and blessings of God, same as to Israelites, even the gift of salvation through Jesus Christ, and by the grace and by faith. So remember the story of Cornelius. He is a Gentile who received Jesus Christ as his Savior. So mababasa po natin yon sa Acts chapter 10. God is not only faithful to Israelites, but also to the Gentiles. It shows that He is just, merciful, and gracious to all mankind. Before we conclude, ask yourself, do I deserve to be blessed, or do I deserve to be cursed? It's our choice. Kasulat po yun sa Deuteronomy chapter 11 verses 26 to 28. Today, I'm giving you the choice of a blessing or a curse. You will be blessed if you obey the commands of the Lord your God that I am giving you today. You will be cursed if you disobey the commands of the Lord your God. If you turn from the way I'm commanding you to live today, and if you worship other gods you never know. Tayo, we can bless people. Yes, by praying for them, by sharing our blessings, by laying on our hands with the help of the power of the Holy Spirit. And on the other hand, bilang tao ay matakot tayo na sumumpa ng ating kapwa. But instead, pray for them. Let God intervene, and may the Holy Spirit touch the heart of that person. For our conclusion, walang makakasira, makakapbali, o makapigil ng salita ng Diyos. He is true, trustworthy, and forever faithful to His words and promises. He is the same yesterday, today, and forever. Amen? Kaya magtiwala tayo sa Kanyang mga salita, atin po itong panghawakan at ipamuhay. Sabi po sa Hebrews chapter 10 verse 23 from ESV, let us hold fast the confession of our hope without wavering, for He who promised is faithful. Sabi rin po sa Numbers 22, sa ating pong binasa kanina, verse 12, you must not put a curse on those people because they are blessed. Therefore, no one can curse what God has blessed. Amen? Let us all
all pray. God our Father in heaven, salamat po sa iyong mga pangako. You are just, compassionate, gracious, and true to your promises. From the time of Abraham up to the present time, you protect Israel and all your children who believes in your promises. Salamat po sa biyaya ng kaligtasan through Jesus Christ our Lord. Nawain mo nawa nito ng mga nakikinig at makikinig pa. In Jesus' name we pray. Amen. Bago tayo magwakas, meron po tayong mga katanungan like, nakinig at sinunod ba ni Balaam ang sinabi ng Diyos sa kanya? At tinanggap ba ni Balaam ang bayad o pabuya na galing kay Haring Balak? At sinumpa niya ang Israel? So yan po yung ating malalaman bukas, kaya patuloy po nating subaybayan ang programang ito upang alamin kung gaano kalawak ang kapangyarihan ng Diyos at kung gaano niya tayo kamahal. Kaya keep watching, keep sharing the words of God, and keep trusting the Lord. Amen. God bless po and magandang umaga sa lahat.